Binahagi ni Greg Slaughter sa publiko kung ano nang naging buhay niya since nung nabahagi siya sa B-League Team Fukuoka. Binahagi din niya sa isang interview na ibang klase daw ang buhay doon. Tahimik, walang gulo, walang toxic na tao, tapos maglalaro ka lang. Sinabi niya na bukod sa tahimik, mas maganda daw ang basketball career niya doon kumpara nung siya'y nasa Pilipinas pa. Less chaos nga raw. Si Stan biglang umuwi sa All-Star dahil sa pagsusuka at hindi magandang pakiramdam niya dahil meron daw itong nainom or nakain na may hard substance. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ilang taon na rin ang lumipas since nung napuntang B-League si Greg at kitang kita sa mukha niya na satisfied siya ng sobra sa kung nasaan man siya ngayon. Way back 2 years ago, masalimuot ang naging basketball career ni Greg, hindi dahil sa wala siyang trabaho dito, kundi dahil ang career niya punong-puno ng bashing na mabagal daw si Greg, si Barney daw si Greg, at siyang dahilan kaya nag-sabbatical leave ito sa kanyang former team na Ginebra. Ilang buwan na nakaraan, si Greg ay muling bumalik sa pagbabasketball mula sa kanyang pag-sabbatical leave at nagpatuloy bilang big man ng Ginebra at Twin Tower kasama ni Japet. Pero pagbalik niya sa Ginebra, may mga rumors ang umaalingasaw na siya na nga iti-trade ng Ginebra para makakuha ng mas malakas at mas mabilis na big man. Pinabulaanan ito ng management pero ang balita ay nagkatotoo nga. Si Greg ay pinagpalit kay Christian Stan Hardinger. Dito naman sa Northport, naging kontento naman si Greg and in fact, napatunayan niya dito sa Northport na isa pa rin siyang legit na big man sa kabila ng pambabash sa kanya na karamihan. Pagkatapos ng debut game niya, naging magandang remarks na ilang PBA fans sa kanya. Hindi lang yan, masaya daw siya sa kanyang paglalaro sa NP dahil siya nga ang sentro ng scoring. Kaso biglang nagka-problema ulit si Greg laban sa Northport management. Ang issue ay si Greg daw ay humihingi ng malaking sahod sa NP pero ang totoo niyan, maliit lang daw ang tinatanggap niya tapos delay pa ang pagbibigay. Sakto naman na sa mga isyong kinasasangkutan niya may isang B-League team ang nag-offer, ang Fukuoka, isang Division 2 na team sa B-League at hindi daw biro ang sahuran dito. Naisip ni Greg na kailangan niyang isang stable na team na may stable na sahuran para sa kanyang pamilya kaya agad niyang tinanggap ang offer na walang pag-aalinlangan. Lumipas ang 2 taon, ito na si Greg ngayon. Kapansin-pansin na masaya siya at magaan ang isip niya na hindi na niya kailangan pang pansinin lahat ng komento sa kanya. Huminto na rin ang mga samot-saring issue sa kanya since nung napunta siya dito sa isang mapayapang bansa ng Japan. Sabi ni Greg, kailangan lang daw niyang masanay sa halos araw-araw na pagtatravel kasama ang buong pamilya niya at masaya ang kanilang pamumuhay. Kaya pala marami ang mga player na hindi talaga makatanggi sa Japan offers. Tungkol naman sa kanyang stats, kung hindi ako nagkakamali, siya ay nagkaka-average ng 8.2 PPG. Medyo effective pa naman. Pinakamatangkad ata siya sa Asian import sa B-League. Bahagi ni Greg na may 4 na players daw ang madadagdag sa kanila at nag-invest ang Fukuoka para makatungtong ang team niya ng Division 1. Sinabi pa ni Greg sa isang interview na mas maganda na raw ang buhay niya ngayon kumpara nung nasa PBA pa siya at mas maganda daw talaga sa Japan B-League. Good luck at sana magtagal ka pa dyan sa B-League, Greg Slaughter. Tara, next update, Christian Stan Hardinger pinauwi sa isang All-Star event dahil nagsusuka daw ito na parang meron siyang nakain or nainom kaya nagsusuka siya. Siya pa naman ang number 1 pick sa Team Japet. Mukhang may hard substance daw siyang nainom or nakain kaya pinasuri na rin siya kaagad. Buti na lang at hindi ito nangyari sa mga importanteng games kasi sa All-Star hindi naman compulsory talaga na maglaro ka. Parang katuwaan lang naman yan. Pero pangako na Ginebra na babalik siya agad sa regular season. Sabi naman ng doktor hindi naman daw masyadong malala ang tinamo niya. Kaya sigurado naman ho na wala siyang mamimiss na game maliban dito sa All-Star Games. E akala ko ba pare-pareho lang iniinom at kinakain nilang lahat? Bakit parang si Stan lang nagkaganito? Tsaka diba dapat kahit All-Star Games sinusuri mo na lahat ng pagkain or inumin na pumapasok sa kanilang katawan. Actually, usong-uso na yan. Meron yung tinatawag nilang the Justin Brownlee case. Kahit maliit na amount pero kapag sensitive ang katawan sa mga ganyan, pwede maging seryoso kapag hindi naagapan. Anyway, magpagaling ka na lang si Stan at sana nga makabalik ka on time.